Love is in the air. Ika nga ng mga romantiko ngayong sumapit na ang Pebrero, na kilala bilang buwan ng mga puso. Dito sa ating programa, patuloy naming ipapadama at ipapakita sa inyo ang tunay na pagmamahal ng gobyerno para sa pag-asenso ng ating bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Zairine Parsad Valencia na makakasama ninyo sa loob ng kalahating oras dito sa Pulsong Pinoy. Kamakailan lang, matagumpay na bumalik sa Pilipinas si Pangulong Benigno S. Aquino III mula sa kanyang pagbisita sa Switzerland kaugnay ng World Economic Forum. Doon ay nalagay ang Pilipinas sa global spotlight dahil sa patuloy na pag-angat ng ekonomiya at matuwid na liderato sa pamahalaan. Ito ang aming tampok sa Heads Up para kay Boss. Sa pagdalo ni Pangulong Aquino sa katatapos lamang na World Economic Forum sa Davos, Switzerland, pinatunayan at ipinagmalaki ng Pilipinas ang malaking impluwensya nito sa mga bansang sakop ng Europa. At isa sa mga hinahangaan at tinutularan ng international business community ang anti-corruption program ng ating pamahalaan. I came into office confronted by a government where corruption was rampant and a citizenry that had spiraled into apathy after almost a decade of absentee leadership. The system was characterized by transactionalism and an every man for himself attitude, fueled by a drive to remain in power, rather than to render true public service. Was it any wonder that an estimated 10 million Filipinos, roughly 10% of our population, decided to vote with their feet and look for greener pastures abroad? I had to show that change in the fight against corruption yielded positive results for the economy and that these in turn yield benefits not only to those at the top, but the majority of our people. Nakipagpulong din kay Pangulong Aquino si Christine Lagarde, ang Managing Director ng International Monetary Fund. Sa kanilang pag-uusap ay ibinalita ni Lagarde na itinaas ng IMF ang growth target ng Pilipinas para sa taong ito mula 4.8% hanggang 6% increase. Tanda ng higit na kumpiyansa ng international community sa mga reformang isinusulong ng liderato ng Pangulo. Sa pagharap naman ni Pangulong Aquino sa pinuno ng iba't ibang multinational companies sa buong mundo, inanyayahan niya ang mga ito na mamuhunan sa bansa, partikular sa larangan ng agrikultura, infrastruktura at turismo. Binigyang diin din ng Pangulo ang patas na trato sa mga negosyante at ang patuloy na pagsugpo ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa korupsyon na nagpapahirap di lamang sa pamahalaan, kundi lalo't higit sa mga mamamayan. Corruption enfeebled government. Our task was to empower it by restoring integrity so that it can in turn empower our people. So we began to work. We reformed our budget and procurement processes, allowing us to save money, eliminate waste, and improve the delivery of services. Through this, we have enhanced our programs in social services, education, and healthcare, which help to ensure that our people are able to take hold of their own destiny. Opportunities to do just that have likewise greatly increased since we took office. This is in large part due to our efforts to level the playing field, when contracts are no longer awarded arbitrarily and when the rule of law applies to all. A sense of justice and fairness naturally takes over. Among investors in particular, this instills confidence that the Philippines is worth the price of admission.
Mainit naman ang naging pagtanggap sa Pangulo ng mga Pinoy na naninirahan sa Switzerland. Personal din nilang ipinaabot ang kanilang tulong pinansyal para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa lalawigan ng Davao Oriental at Compostela Valley. Tunay nga po, sa tuwing dadayo ko sa ibang bansa, napapaalalahanan ako sa matayog na potensyal at kapasidad ng Pilipino. Ilagay mo lang ang Pinoy. Sa tamang kondisyon, bigyan mo lang tayo ng pagkakataon, kaya nating umangat, kaya nating umasenso. At ngayon nga po, nakikita na ng lahat, pinapatunayan na natin sa buong mundo. Hindi tayo mabibigo, handa tayong humarap sa anumang hamon, taas no nating isusulong ang ating mga sarili dito sa landas ng pagbabago. Kayo'y patuloy na sumusubaybay dito sa Pulsong Pinoy. Nandito ako sa Museum of Philippine Political History, isa sa 22 museo ng National Historical Commission of the Philippines sa buong bansa. Bukod tangi ang museong ito dahil ito lamang ang nagpapakita ng kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Kilalanin natin ang lugar na ito sa salaysay ng lahi. Malaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mayaman na kasaysayan ng ating bansa. Ilang daang taon na ang nakalilipas, nakamamanghang napapanatili pa rin ang mga yaman na siyang makapagtuturo sa ugat na pinagbuhayan ng ating lahi. Isa sa tagapangalaga namang ito ang National Historical Commission of the Philippines. Sa pagdating ng makabagong panahon, sinisigurado ng NHCP na mulat ang mga Pilipino sa bawat pahina ng ating kasaysayan. Nariyan ang ilan sa kanilang mga exhibits na inilulunsad sa loob mismo ng tanggapan. Ilan na nga rito ang koleksyon ng mga personal na gamit ni Carlos P. Romulo at ang mga larawan ng mga kababaihang may katangi-tanging kontribusyon sa ating bansa. Pagkalipas na maraming taon, hindi pa rin nagbabago ang diwa ng bayanihan sa mga Pilipino. Kaya lalo itong pinaigting ng tanggapan ng kanilang buksan ang Museum of Philippine Political History, kung saan namamahay ang ilan sa mga importanteng dokumento at iba pang kagamitan na humubog sa ating pagkamakabayan. These are items describing of how politics in the Philippines have evolved. So kaya importante siya kasi dinidescribe nito kung paano nag-evolve, paano nagbago, pre-colonial bago dumating ang mga Espanyol hanggang sa present time natin. Ang museong ito ay mayroong 5 bahagi. Ang unang porsyon ay tinatawag na Tindig ng Sinaunang Bayan, kung saan tinatalakay ang buhay, tradisyon at kultura ng mga Pilipino bago ang pananakop ng mga Kastila. Makikita nyo dito sa likod ko, this is an artist conception ng Sangguniang Bayan. So, meron tinatawag na Council of Elders. Bago dumating ang mga Espanyol, sila yung namumuno sa mga grupo-grupo, mga komunidad, maliliit na komunidad. Revolusyon tuloy, publika. Ito ang mga katagang bumubuo sa ikalawang bahagi ng museo. Inilalarawan dito ang mga pagbabagong niyakap ng ating bansa sa pagdating ng mga Kastila. Dito rin masisilayan ang pag-usbong ng revolusyon ng mga kinikilala nating bayani na naghudyat sa pagkakatatag ng ating republika. Basically, kung kanina sa unang bahagi, pinapakita natin ang balangay or barangay,
Pagdating ng mga Espanyol, nag-evolve ito into a pueblo or bayan. So, behind me is a scale model ng isang pueblo. Actually, makikita dito yung setup, no? Kung paano nagbago ang setup ng mga bahay and the materials being used. Sa ikatlong bahagi ng museo, masisilayan ang pagdating ng Commonwealth sa bansa. Taglay nito ang mga katagang pagkabansa ng bayang sakop. Behind me ay isa sa mga highlights sa section na to. Kung makikita niyo ang ceremonial na baul, no? A ceremonial chest in which the 1935 Constitution was stored. And syempre, kung 1935 Constitution ang pag-uusapan, isa sa mga highlight din natin, ang pangalawang presidente ng Pilipinas, walang iba si Manuel L. Quezon. Pagkabansa ng Bayang Malaya. Sa ikaapat na bahagi ng museo, isinasalaysay ang pagkabango ng Pilipinas makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dito ay inilalathala din ang pag-usad ng sibilisasyon sa bansa. Kung maalala natin, during this time, nagpapadala na ang US government ng pondo, no, para i-rehabilitate yung mga ruins of war. Kasi during this time, nag-aangkat pa rin tayo ng bigas sa iba't ibang lugar. In return, the United States sent us parts ng mga automobiles. So yung industries natin, sobrang nag-develop during this time. Now, noong 1950s to 1960s, kadalasan ginaganap ang mga political debates sa Plaza Miranda. And behind me is a replica of the platform used during this time. Andyan pa rin yung mikropono. Kadalasan ginagamit na yung megaphone on that time. Sa huling yugto ng museong ito, ipinapakita ang pagpanibagong lakas ng bansa, kung saan tuluyan na ngang natuldukan ang pananakop ng mga dayuhan. Behind me, makikita niyo ang napakaraming photographs na nakuha from the EDSA Revolution noong 1986. Kung maalala natin, there are only two reasons kung bakit nagkaroon tayo ng EDSA Revolution. One is truth, no? The quest for truth, and the second one is the quest for justice. Para sa bagong henerasyon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng museong ito, lalong-lalo na sa paghubog ng kanilang kamalayan sa ating lipunan. The Philippine Historical Commission made a great effort of preserving artifacts for the next generation. It enables us to see how beautiful is the Philippine history. Lalo na yung team nila ngayon tungkol sa Philippine politics, napapanahon ito at makakatulong para sa nalalapit na election. Sa museum na po kasi na ito, parang binubuhay nila yung sinaunang panahon. Kapag nag-aaral po tayo ng kasaysayan, hindi lang naman po natin pinag-aaralan kung ano yung nakaraan. Pinag-aaralan po rin natin kung ano tayo sa magiging kinabukasan. Ito ang kwento ng ating kasaysayan. Bilang isang Pilipino, pangalagaan natin ang mga yaman na naglalarawan sa atin bilang isang matatag na lahi. Sa ating mga kamay na kasalalay ang pagpapatuloy sa mga hindi pa nailalathalang salaysay ng ating lahi. Nakita ko po dito yung nakaraan nangyari sa mga bansa natin at gusto ko po sanang ipagpatuloy yung mga nagawa ng ating mga bayani. No longer are decisions based on political convenience, or decisions are made in a rational and just manner.
come into force in 20, the Vice President persons. And surveys indicate Modern society then is people's budget and the people's money. These websites allow our citizens to access information about how the government is spending their money and to report corrupt officials from the internal mechanisms for Secretary Abad. Now, Rabe, it's been a while since we last met, so I hope you will allow me to share with you and projects readily available. This kind of transparency and accountability. Ang mapanday ang kasanayan ng ating mga kabataan tungo sa magandang kinabukasan. Ang kalsada, may puno na ngayon. Hindi na ng mga may gilid na hills at pag-contract, di ba? So ang problema niyan, eventually John Abaya, siyempre pinakabata ho sa kabinete. 3 taong ko pang ititimon, nananabik na po tayo sa ating tungkulin bilang Pangulo. Sa puntong ito, pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Aquino for this week's episode. Hindi maikakailang gumaganda na ang takbo ng Pilipinas, kaya't mahalaga ang positibong kontribusyon ng bawat isa sa atin. Maaari ninyong mapanood ang programang ito sa RTVM website at sundan kami sa Twitter and Facebook. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin. Ako po si Zairine Parsad Valencia at magkita-kita tayo muli dito sa Pulsong Pinoy.